Tung araw nga na to ay naubusan kami ng bangus, na sold out silang lahat pero kailangan naming mamili ulit. Ito nga pala yung ginagawa naming tinapang boneless na bangus. Nagsabay kasi yung bazaar at yung tindahan na dinidilibera namin ng pag-o-order. Kaya naman upang mapagbigyan, pumunta na kami sa pinakamalapit na palengke at kahit yun ngang mataas ang puhunan talagang binili na namin. Bangus na dagupan nga itong aming ginagawang tinapa. Masarap kasi ang laman ng bangus dagupan. Bukod doon hindi siya malansa. Malambot din itong mga tinik nito at madali nga itong boneless. 15 kilos nga ito ng bangus dagupan. At lahat nga ito ay may-ari na. At pag uwi nga sa bahay, mayroon palang nag-aabang sa akin itong daing. Bukod kasi sa paggagawa namin ng tinapang bangus, nagdadaing na bangus din kami. 36 pieces nga ito at ito tapos na. Ang size nga nito ay para sa mga bangus silog, sa mga tapsilogan o silogan. At lahat ng to ay may-ari na. Alam nyo ba, noong nakaraang pandemic, nung nagkaroon ng lockdown, at pagkain lang ang pwedeng ilako-lako sa labas, ay maraming kumukuha sa akin ng daing na bangus. Marami nga ang nawalan ng trabaho noon at isa nga yung mga nawalan ng trabaho sa mga kumukuha sa akin ng daing na bangus. Nung una, tinapang bangus lang ang meron kami pero nung may nag-request nga na magdaing daw kami at ititinda nila, binagbigyan naman namin. Awa ng Diyos, nung pandemic, kapag may naglalako at hindi naman makakapunta nga sa palengke, agad-agad namang bumibili ang mga tao. Yung kumukuha nga sa akin ng daing noon ay inilalako lang niya. Nakakadalawang balik siya sa akin, isa sa tanghali at isa sa hapon. Ang unang pick up niya ay alas 11 ng umaga at ang pangalawa naman ay alas 4 ng hapon. Noong mga panahong lockdown, saka naman nag-boom yung aming negosyo. Palibhasa ito'y pagkain, kaya naman talagang maraming parokyano. Nakakatuwa rin ngang isipin na marami kaming natulungang kumita noong mga panahong na pandemic nga at nawala ng mga trabaho ang mga empleyado. Kahit naman kasi tumigil ang mundo natin at na-lockdown na nga, hindi naman tumitigil ang kagastusan. Yung sabi nga, 1 linggo na lockdown, naging 2 linggo, naging 1 buwan at tumagal na nga ng taon. Maraming mga negosyo ang nagsara, maraming mga empleyado ang nawalan ng trabaho at maraming mga ipon ang naubos. Bukod pa doon may mga buhay din na nawala. Noong mga panahon yon, sinubukan ko lang i-post sa online yung aming paninda, itong aming ginagawa. Nagulat naman ako at talagang nag-boom nga. Alas 12 na ng gabi bago ako matapos sa pag-i-entertain. Ang ganda lang nito, pagkatapos ko silang entertainin, umu-order naman sila. At dahil nga bawal lumabas, for delivery nga ang aking mga pa-orders. Meron na ako mga tindero at meron din ako mga rider. Yung mga dating mga construction worker, talaga namang naging tindero ko na rin. Yung mga dating jeepney driver, naging tindero na rin namin. Yung mga dating nagtatrabaho sa pabrika, isa rin yun sa mga natulungan namin. Hindi nga mapagkakaila na tayong mga Pilipino ay mga survivor. Kahit anong hamon ng buhay, talagang tayo'y lumalaban. Hindi nga hadlang ang pagkakaroon ng pandemya para kumita. Kapag ganitong panahon, ang diskarte nga lang ang kailangan. Siyempre, pagkatapos natin gawin yung mga tinapa natin at i-boneless yun, for delivery naman tayo. Iiwanan lang namin yung for pick up namin sa mga anak namin at ito naman i-deliver namin sa tindahan. At ito na nga't dumating na nga yung binili ko sa TikTok shop na bag. Tuwan-tuwa nga ako sa belt bag na yun at talaga naman bagay na bagay kahit anong suotin mo. Pagkatapos maluto, syempre for delivery naman tayo. Ito nga pala yung mga sinusupply naming tinapa sa mga palengke. Yung dineliver namin kanina, ayun yung mga malapit lang dito sa amin. At ito namang mga to ay susunod naming delivery, medyo malayo sa Santa Quiteria at Bagong Barrio. 70 pieces at 40 pieces na galunggong na Gigi at may mga kasamang daing pa to. At kung napapansin nyo nga, nakaripak na sila. At ititinda na nga lang ito ng mga sinusuplayan namin. Ilang araw na nga lang at magmamahal na araw na. Medyo nagre-ready na rin kami dahil alam namin dadagsain nga kami ng orders. Dinodoble-doble na nga namin ang sipag namin mag-asawa dahil alam namin na pagkatapos ng mahal na araw, talagang mas matumal. Binabase kasi namin yun dun sa nangyari nung nakaraang taon. Dahil nga puro isda ang kinakain ng mga
tao pag mahal na araw, talagang mabenta nga ito. Kaya naman talagang sinasamantala naman namin. Pagkatapos naman kasi nito, tagtumal, kagaya nung nakarang taon, halos 3 buwan kami nagtutumal. Mas mahaba ang panahon ng taghina kaysa sa taglakas. Maasa pa rin kami na sana iba nga ang sistema ngayong taon. Puno na nga ang harap ni Mister, pati yung box namin, kaya bit-bit ko na tong 2 packs na to. Pag ninegosyo nga, hindi laging taglakas, hindi laging tag-ani. Kailangan talaga dito ay tiyaga. Kaya naman sa mga kagaya naming small business owners dyan, laban lang.